This is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, Basta Bareta, sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur at magandang umaga dito po sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng signal na ito sapagkat tayo po ay on air and online. Tayo po ay napapanood live sa Facebook at sa YouTube channel ng BBS DWLV 91.9 FM. Ito po ang programang biyaya sa pagkaaga at sa loob ng ilang mga minuto, tayo po ay sama-samang magpasimula ng ating araw sa pamamagitan po ng pag-aaral, pakikinig, pagbabasa ng mga aral ng Panginoon. Kaya po, sige po, simulan natin ang ating araw na mayroong pagkonsulta sa mga prinsipyo ng Panginoon at prinsipyo ng kanyang mga banal na salita upang ito ay magsilbing gabay ng ating mga buhay. At sa technical side, atin din pong makakasama si Sir Stephen Fabis. At hayaan ho natin na muli pong mapuno ang ating puso, ang ating mga isipan ng mga banal na salita ng Panginoon. Mas makabubuti ito, mga minamahal kong mga tagapakinig, sapagkat kaysa pagkagising sa umaga, ang iisipin natin lagi ay yung ng mga problema. May problema niya ko ngayon, paano na ganito. Sa halip na ganoon ang ating maging mentalidad at ugali ay mas makatutulong. Napatunayan ko na po ito. Mas nakatutulong na isaisip natin ang mga aral ng Panginoon. At ito, sabihin ko po sa inyo, ito ay makatutulong sa ating lahat upang ang nabibigatan nating puso ay gumaan. Ang naguguluhan nating isipan ay mabigyan ng kapayapaan. Ang di natin mapakaling damdamin ay magkaroon tayo ng kapanatagang loob. At ito ay mararanasan lamang kapag pinayagan ho natin na ang ating buhay, ang ating isipan govern by His Word. Diyan lang po natin mararanasan yan. So, simulan natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Ama naming Diyos sa langit, sa mga oras na ito, kami ay dumudulog muli sa inyo na mayroong kapakumbabaan at isang pusong nagpapasalamat dahil sa buhay na muli po ninyong kaloob sa amin sa umagang ito. Marami pong salamat sa buong magdamag ng pag-iingat mo sa amin. Maraming salamat din po sa mga oras na ito na kami ay may kalayaan pang makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga banal na salita. Habang kami ngayon sama-samang nag-aaral, patnubayan po kami ng iyong banal na espiritu at turuan kami ng mga espiritual na katotohanan. Dalangin ko rin po ang mga mahal naming mga tagapakinig sa mga makikinig ngayon, sa mga manunood. Patnubayan mo rin sila, Panginoon, ng iyong banal na espiritu upang maunawaan po nila ang aming pag-aaralan. Ito ang aming dalangin sa pangalan po, Ama, ng Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang umaga po kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family. Magandang umaga din po kay Brother Roy Clavicilia from Seroma.
At maraming salamat po sa pakikinig. At magandang umaga din po kay Sister She. At magandang umaga din po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. At magandang umaga kay Brother Daniel Disembrada Ju. Yan, magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga po sa lahat ng makakapanood ngayon live sa Facebook at mga nakikinig na ngayon sa kanilang mga transistor radio. Okay, simulan na ho natin ang ating pag-aaral dahil binabalansi lamang ho natin ang ating maiksing oras. Mula po rito sa Lucas, Kabanatang Siyam. Ang talata po ay 62. Kung English Bible po ang inyong hawak, Luke chapter 9 verse 62. Pero mas maganda po sigurong simulan po natin ito sa talatang 57 hanggang talatang 62. Simulan natin ito sa Luke chapter 9 verse 57 to verses 62. Ganito po ang nasusulat. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan." At sinabi naman niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." Huling talata po, talatang 62. At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Magandang umaga po kay Sir Luis R. San Jose Jr. At magandang umaga din po kay Sister Anita Peña. Ayan, tuloy-tuloy na ho tayo. Ngayon pong umaga, ating sama-samang pag-aralan ang isang pamagat na pinamagatan ko pong The Cost for being a disciple of Christ. The cost for being a disciple of Christ. Ang alam nyo, bawat pagsunod kasi may cost to, may dapat ibayad, may dapat itaya, kumbaga, no, may hirap na dapat pagdaanan. Ito ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo. May nag-message po rito sa aking personal na number. Magandang umaga po, Pastor Luis. Maaari po bang magtanong, dapat po bang maniwala ang Kristiyano sa panteism? At bakit kung hindi dapat maniwala, bakit? Yan. From Sir Efren C. From Efren C. Magandang umaga po, Sir Efren C. Yan. Ang tanong po, anong oras na po? Sa bagay, kasi simula pa lang natin, pero may pag-aaralan na po sana tayo, pero bihira naman po ang ganitong sitwasyon na may nagtatanong
siguro po, ipagpaumanhin po ninyo, pagbigyan ko po siguro itong tanong ni Sir Efren C. Ano po? Ang tanong niya po, kung dapat daw maniwala tayong mga Kristiyano sa pantheism. At kung hindi, bakit? Yan ang tanong niya. Magandang umaga po kay Sir Jeric Combati Reforba. Yan. So, by the way, pagbibigyan ko po ito kasi bihira naman po ang ganitong sitwasyon. Magandang umaga kay Sir Lauro Rivera San Jose. Pero sa mga nakikinig po ngayon na hindi po kayo siguro pamilyar sa salitang pantheism, sa ibang kung tatagalogin ito ay pantheismo. Ano ba ang pantheism? By the way, yan po ang tanong ni Sir Efren C. Na tayo daw po na mga Kristiyano, pag sinabing Kristiyano kasi, mga aral ng Panginoong Kristo ang dapat sinusunod. Yan ang ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod ng Panginoong Kristo. Ngayon, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi ng tanong dito ni Sir Efren C, pwede ba na tayo ay maniwala sa pantheism? So by the way, what is pantheism? Yan ang dapat nating maintindihan, lalo na po sa mga nakikinig sa atin ngayon na hindi kayo pamilyar dito sa tanong ni Sir Efren C. Salamat po sa pagtitiwala, Sir Efren. Ang pantheism po ay pantheism is a philosophical and theological concept that equates God, or the divine, or the universe, or the nature, or the reality itself. Yan ang ibig sabihin po ng pantheism. Ang pantheismo ay isang philosophical at theological na konsepto na iniuugnay ang Diyos sa universo, o kaya sa kalikasan. Meaning, ang ibig sabihin nito, ipapaliwanag ko sa iyo, Sir Efren C, na hindi natin dapat paniwalaan ang pantheism, katulad ng iyong katanungan. Ang tanong, bakit? Yan. So, bibigyan ko muna ng diin ang ibig sabihin ng pantheism, para klarado po sa iyo. Mas maganda siguro mamaya tatawagan kita kung papayagan mo ako na magkausap tayo para maipaliwanag ko to sa iyo ng mas malinaw pa at detalyado. Pantheism is a philosophical and theological concept that equates God to universe, or to the nature, or to the reality itself. Meaning, ang pantheismo, mga minamahal ko mga tagapakinig, kung hindi kayo pamilyar dito, ang pantheism po ay may paniniwala that God is not a personal. Yan ang malaking pagkakamali. Sir Efren C, hindi tayo dapat maniwala sa pantheismo sapagkat ang paniniwalang pantheism ay paniniwalang ang Diyos daw hindi personal. Siya ay isang separate being. Hindi pwedeng mangyari yan. Mga mahal kong mga tagapakinig, hindi pwedeng mangyari yan. Ang Diyos po ay personal. Even the Catholic Church, sa mga nakikinig sa akin ng mga Katoliko, naniniwala tayo that ang Diyos ay iisa sa 3 persona. So meaning, God is a personal God. Hindi katulad ng paniniwalang pantheismo na ang Diyos daw po ay hindi personal. Siya ay separate being. Pangalawa, God is the universe. O kaya, vice versa, universe is God. Imagine, ganyan po, Sir Efren C, ang paniniwala ng pantheism. Kaya dito po sa iyong tanong na pinagbigyan ko ngayong umaga,
hindi tayo dapat maniwala sa pantheism. Sapagkat mamaya, bibigyan kita ng mga konkretong bahagi sa Biblia para patunayan ko sa iyo na hindi tayo dapat maniwala sa paniniwalang pantheism. Magandang umaga kay Ma'am Juliet Marmol Nura. Yan. So, ibig sabihin, ang paniniwalang pantheism ay maling-mali dahil hindi ito sumasang-ayon sa biblical na katuruan. Pag sinabi natin biblical na katuruan, hindi dapat ito lumampas at hindi dapat din magkulang ayon sa eksaktong pagkakaturo ng mga aral ng Diyos, hindi aral ng tao aral ng Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan. Kaya Sir Efren C., hindi tayo dapat maniwala sa pantheismo sapagkat hindi naniniwala ang pantheism na ang Diyos personal. Ang Diyos po'y personal, mga minamahal kong mga tagapakinig. At itong paniniwalang pantheismo na ito daw pong universo, itong universe, itong planetang ating ginagalawan, ito daw mismo ang Diyos. Imagine, maling-mali po ang paniniwalang yan. Kaya, hindi ko ito itutolerate. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin, Sir Efren C., sa iyong katanungan. Kasi sa mga ngayon lang po nagbukas ng kanilang radyo o ngayon lang nanonood, ang tanong nitong ating mahal na tagapakinig na dumirekta sa aking account ay dapat bang paniwalaan ng isang Kristiyano o ng mga Kristiyano ang pantheism? At kung hindi dapat paniwalaan, bakit? Yan ang tanong ni Sir Efren C. Magandang umaga po kay Ma'am Nani Nazareno Pilinya. So ang tanong, bakit hindi dapat paniwalaan? Bibigyan ko kayo konkretong mga bahagi sa Biblia. Una, sa mga hindi nagbabasa ng Biblia, pakinggan natin itong mabuti. Pero sa mga nagbabasa, mas maganda. Kung may Biblia kayo ngayong katabi, buksan po ninyo ang Genesis chapter 1, verse 1. Tingnan nyo ang nasasaad dyan. In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Tagalog, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Therefore, ang universe hindi ang Diyos, kundi ang universe nilikha ng Diyos. Kaya Sir Efren C., huwag mong paniniwalaan ang paniniwalang pantheism sapagkat hindi totoo na hindi personal ang Diyos. Personal ang Diyos. At siya ang manlilikha, hindi siya nilikha. Yan ang gustong palabasin ng pantheismo, na ang Diyos daw po nilikha kasama sa nilikha. Imagine, maling-maling paniniwala. Kung ignorante ka sa Biblia, maniniwala ka na lamang. Pasensya na dahil dito sa tanong ni Sir Efren C., ay hindi natin matatalakay yung nakahanda natin sanang pag-aaralan kasi bihira naman po ito. So, Sir Efren C., ang Diyos manlilika, hindi po nilikha. Okay? Klarado yan. Isa pa. Kung may Biblia kang katabi dyan, sa iyong katabi, buksan mo para mas malinaw sa iyo. John chapter 1. Diyan sa chapter 1, mababasa po ninyo ang verse 1 to 3. Sa simula pa lang, yung verse 1 pa lang. Ang sabi diyan, sa simula ay kasama ng Diyos ang salita. Diba? At ang salita ay Diyos. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. So, klarado yan. Ang Diyos hindi po nilikha, kundi ang Diyos manlilikha. Okay? Klarado yan. Creator siya. Kaya dyan sa tanong mo, Sir Efren C., wag kang maniniwala dyan. Ang Kristyanismo ay hindi dapat maniwala sa paniniwalang pantheism. Okay? Pasensya na, direktahan ito, prangkahan ito. Ang naniniwala sa pantheism, wala pong iba ang Hinduism at ang Buddhism. Okay? Pasensya na po sa mga kaibigan nating Chinese, pero
sila ang naniniwala sa ganyan. Lalo na po ang paganism, ang paganismo. Sila ang naniniwala sa ganyang paniniwala. Pero tayong nakakaunawa, nakakaalam ng banal na kasulatan, hindi tayo dapat maniwala sa pantism. Isa pa, buksan mo po, Sir Efren, kung may Biblia ka lang. Kung wala, di pakinggan mo ito. Kolosas, kabanatang 1, talatang 16. Okay, nakuha mo na. Nakuha nyo na po. Ang sabi po ng Kolosas, kabanatang 1, talatang 6, ay 16 po. 16. Sapagkat sa Kanya nilikha ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Napaka-klarado yan. Ano po? Sa pamamagitan niya, sa Kanya, sapagkat sa Kanya, ang lahat ng bagay ay nilikha sa langit at sa lupa. Therefore, God is our Creator. Okay? Klarado yan. Hindi po itong pinaniniwalaan ng pantheism na ang Diyos daw po ay kasama sa mga nilikha. Pambihira yan. Hindi yan tama. Ang Diyos po ang ating manlilikha. At pag binasa natin yan sa unang aklat pa lang ng Biblia, sa aklat ng Henesis, hindi layunin ng Biblia na patunayang may Diyos. Okay? Sa simula pa lang, may Diyos na. Kaya nga ang sabi, sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. May Diyos na. Kaya hindi po maling-mali, Sir Efren C. ang paniniwalang pantheism ayon sa iyong tanong. So prangkahan po dahil nagtatanong ka sa akin, paprangkahin kita. So hindi mo dapat paniwalaan 'yan. Okay? Isa pa. Jeremiah chapter 10 verse 12. Okay, nasusundan, maganda isulat nyo kung kayo lang naman ay interesado. Kasi alam ko naman, hindi lahat ng tagapakinig ay manunuri. Ano po, kung tagapagsuri ka, isulat mo mga sinasabi ko para mamaya, balikan mo. Kasi hindi ako sasagot ng tanong mo na base lamang sa aking personal na interpretasyon. Mali yan. Hindi dapat paniwalaan ng Biblia para umayon sa ating mga paniniwala, kundi dapat nating paniwalaan o dapat ang ating paniniwala dapat ang Biblia ang dapat nating paniwalaan, hindi ang ating mga sariling mga palagay, kasi maraming palagay ang tao katulad na lang ng tanong mo, Sir Efren C. Ang palagay ng pantheism that God is not a personal, hindi siya separate being. Maling-mali. Nakuha mo na. Jeremias, sa Tagalog, Jeremias, kabanatang 10, talatang 12. Ang sabi dyan ni Prophet Jeremiah, ang Diyos, sabi sa pinababaw na Tagalog, siya ang lumikha ng langit at ang lupa. Sabi dyan, siya ang naglagay ng lupa ayon sa kanyang karunungan. Napakaklarado yan. Okay, kaya maling-mali, unbiblical, hindi dapat paniwalaan ang paniniwalang pantheism, sapagkat naniniwala ang pantheism na ang Diyos hindi Diyos. Imagine, kundi kasama siya sa nilikha. Napaka maling paniniwala yan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kaya mag-iingat po tayo sa mga nagsisipaglabasang mga ngaral na kunwari akala mo, pasensya na, prangka ako magturo, mga minamahal kong tagapakinig. Akala mo ang galing-galing magpaliwanag. Pero pag alam mo ang Biblia, hindi ka magbase doon sa magaling magsalita. Tingnan mo, tama ba ang kanyang ipinangangaral? Ito ba'y ayon sa totoong turo ng Biblia? Kasi marami ngayon naglalabasan sa YouTube, sa Facebook, kung saan binabakluktot ang aral ng Panginoon. Yung tama, minamali. Kaya mag-iingat tayo. Kaya Sir Efren C.,
Magandang umaga po kay Ma'am Vivica Manalo. Yan. So yan po ang sagot ko sa iyo, Sir FRNC, hindi dapat paniwalaan ng pantheism. Ang tanong, bago ko tapusin ang sagot ko sa iyo, mamaya po kung payagan nyo, mag-usap tayo, tatawagan po kita. Excuse me po. Ang tanong, bakit hindi? Yan ang gusto mong itanong, di ba? So, pinapakita ko sa iyo ang konkreto at biblical na katuruan kaysa maniwala tayo sa katuruan ng tao. Okay? Katulad ng pantheism na Hinduism lamang at Buddhism lamang at paganism lamang ang naniniwala sa ganyang paniniwala. Ito, prangkahan ito sa 5 minutong natitira sa akin. By the way, nire-reveal sa akin ngayon ng Panginoon, ini-impress niya sa akin, yung balitang narinig natin minsan na idineklara ng isang kilala at pinuno ng isang malaki at kilalang relihiyon na ang sabi niya, inihimok niya ang lahat ng reliyon sa buong mundo na magkaroon daw po ng one world religion. Common sense po, sentido common. Hindi malabong mangyari yan. Ano ang ibig ko sabihin? Ibig mo bang sabihin, kung ang sinasamba ng ibang reliyon, baka, sasamba ka rin sa baka? Kung ang sinasamba ng ibang reliyon ay araw, sasamba ka rin sa araw? Malabo yun. Tatapatin ko kaya, nagre-research ako tungkol dyan. Iyan palang panawagan nila na one world religion, hindi yung reliyon katulad ng ating iniisip, na ang lahat ng tao sa buong mundo ay maniniwala sa iisang Diyos. Hindi ganoon. Ang talagang pinopromote ng one world religion, itong tanong ni Sir FRNC, hindi aksidente itong tanong na ito. Ang pinopromote nila, pantheism. Naniniwala sila na ang kalikasan, ang universe, ay parang halos kapantay ng Diyos. Kaya baga, mag-iingat po tayo. Sakop na pati yan ng tinatawag ngayon. Naitanong ito sa akin minsan parang matagal na, naitanong na ito sa akin dito sa programa, itong New Age Movement. Kasama yun. Katunayan, kasama yun kaya hindi ito aksidenteng tanong ni Sir FRNC. Buti sana kung ang panawagan ng one world religion ay lahat ng reliyon, iwanan ng maling paniniwala at mag-focus sa totoo at tunay na Diyos sa langit. Yan, pwede pa. Pero yung hindi ako kumbinsido noon ang maniniwala doon sa mga ignorante sa Biblia. Okay po, pasensya na Sir Efren kung pinarangka kita, nagprangka ka rin sa akin ng tanong. So hindi dapat paniwalaan ng pantheism. Okay po, so maiksi ang ating oras. Magandang umaga po kay Sister Rina Bernos Celeste. So yan po ang tanong, ang sagot ko sa iyo, Sir Efren C. Kung payagan mo ako mamaya, tatawagan kita pagkatapos mismo nito. At mag-usap po tayo. Hindi niya po nabanggit kung taga saan. Okay? So mamaya malalaman natin. So yan po ang sagot ko. Okay? So, yung mga binigay ko sa yung mga konkretong ebidensya mula sa Biblia, basahin mo muli, no? Magsuri ka, kung talagang manunuri ka, mas maganda para mas lalo nating nagkakaroon tayo ng tama, tunay na kaalaman sa aral ng Diyos, hindi sa aral ng tao. Ang nangyayari kasi sa ating panahon ngayon, nagsisipaglabasan ng mga bagong relihiyon, mga bagong sekta na pinaaayon sa kanilang paniniwala ang Biblia. Maling-mali. Dapat tayo ang umayon sa Biblia. Tayo ang umayon sa kung ano ang turo ng Panginoon. Okay? So hanggang dito na lamang, mga minamahal kong mga tagapakinig, hindi na natin natalakay yung tatalakayin ko sana mula sa Lucas Kabanatang 9 talatang 62. So, may next time pa naman sa kalooban ng Panginoon. So, at least, natalakay ko itong tanong ni Sir FRNC para maliwanagan siya. Maliwanagan ka po, Sir FRNC.
Chinese po, SY. So, ang alam ko, Sir Efren, ang Chinese ay naniniwala sa Buddhism, kay Buddha. Di ba? Pasensya na ha. Sinasagot ko lang po yung tanong. So, ang pantheism kasi pinaniniwala niya ng Buddhism. Maling-mali. Kasi may totoong Diyos sa langit, nag-iisa, tunay na Diyos, na makapangyarihan sa lahat, all-powerful, all-knowing, creator of the universe. Tapos sasabihin ng pantheism, ang Diyos daw ay kasama sa nilikha. Ay baluktot na aral yan. Okay, hanggang dito na lamang. At pagpalain po kayo sa lahat ng nakinig at nanonood at lahat pa ng magre-replay nito. Manalangin po tayo, Ama naming Diyos sa langit, marami pong salamat. Hindi man ho namin natalakay ang talagang dapat talakay ngayong umaga sa aming devotional message. Ngunit salamat, hindi ho aksidente yung may nagtanong po. Hindi ko man po kilala ang lubusan si Sir Efren C. Dalangin ko pong bigyan mo siya ng kaliwanagan, bigyan mo siya ng interes. Maging ang mga mahal namin mga tagapakinig, magkaroon sila ng malalim na interes, basahin, pag-aralan, ang mga aral mo na nasusulat sa banal na kasulatan. Ito ang aming dalangin, pagpalaan niyo po ang biyaya sa pagkaaga, ang radio station na ito ng BBS DWLV 91.9 FM. Pagpalaan niyo po ang aming sponsor, si Ma'am Lalaine Villafuerte Abunal. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Luis Bulaños.